Usapin natin si Undersecretary Gilbert Cruz. Sigurado po ako kayo'y nakamasid dito ho sa mga grade na ginagawa ng kanila pong opisina sa mga pogo na ito. Yusek Gilbert Cruz, sorry po, holiday ngayon, kami po'y gagambala sa inyo. Okay lang po. Good morning po, Manong Ted at Ma'am Angela. Good morning po sa Magandang inyo umaga at po. sa mga nakikinig at nanonood po ng programa natin. Magandang umaga po. Opo. Ngayon ho ba kahit holiday, yung ating mga tauhan nandun pa rin po sa Porac, Pampanga para po dito nga sa patuloy po ninyo na paghahalughog sa Pogo Hub na ito? Opo, tuloy-tuloy po yan, Manong Ted. Actually, day 6 po natin ngayon, yung search po natin na ginagawa. Pero so far po, 26 na buildings pa lang po yung fully searched natin. Meron pa pong naiiwan 20. Kasi po, all in all, 46 buildings po ito eh. Nag-start po tayo nung June 7 ng search po. Opo. Yun daw pong inyong warrant, may expiration. Ano ho inyong balak dito, Yusek? Siguro po, mag-extend po kami, magre-request po kami na ma-extend po. Siguro po, magre-request lang po kami kay Judge Robert Malig, yung executive judge po ng San Fernando, Pampanga, kung saan po na-issue po yung search warrant namin. Okay. Sa ngayon ho ba, sir, ito hong ownership nitong Lucky South 99 Pogo Hub na ito, established na kung sino ang nagpapatakbo talaga nito? Meron na ho ba kayong informasyon doon? Meron na po tayong informasyon, Manong Ted, at may mga papeles na rin po tayo nakita. But we're still waiting po, Manong Ted, na matapos natin yung ma-search po natin lahat. Ito po yung admin office nila kung saan po nandun yung mga dokumento nila. Opo. Ito ho ba'y Chinese citizen o meron din po siyang partner na Filipino? Sa nakikita po namin, initially, Manong Ted, may mga Chinese names po tayo nakikita and mga Pilipino rin po. May mga Filipino rin? Opo. Opo. Ano ho ang ating presumption? Ito bang mga operators nitong Lucky South 99 nasa Pilipinas pa kaya? Manong Ted, may mga nakuha naman tayo dun sa mga nagsisilika inabot po natin. At karamihan po, yung mga tinuturo po sa aming mga may-ari o yung talagang nagpapatakbo nitong illegal Pogo Hub na ito, ay mga foreigners po. Opo. So ito hong operasyon ito, meron silang online gambling and other quote-unquote services na ibinibigay? Opo. Initially po, yun po yung nakikita natin and yung scamming activities po na ginagawa po sa loob ng illegal Pogo Hub na yan. Opo. Ito pong Lucky South 99 na ito, to set the record straight kasi inaglabas ang PAGCOR ng supposed to be sulat nila dito po sa kanilang representante na hindi inaaprubahan ang kanilang lisensya. Meaning ba na dati-rate, meron po naman silang PAGCOR license. Hindi lang po in-renew nito hong May 22? Ganun po yung nakikita natin. As to the reason, Manong Ted, bakit hindi sila nagre-renew o bakit hindi na po sila nagpalisensya sa PAGCOR, ayun po yung iniimbestigahan natin. Kasi ang alam po namin, may mga previous rates na rin po na ginawa dito, Manong Ted. Opo. So sa ngayon ho, para din po maiklaro natin, kasi nga iba-iba yung lumalabas po sa pahayagan, ilan pa po so far ang sinasabi ho ninyo na illegal Pogo Hubs na nasa Pilipinas at under your radar? As far as the records, Manong Ted, mga 48 o 49 lang po yung naaprubahan nila na magkaroon po ng lisensya sa PAGCOR. At ang tinitingnan pa po natin, mga 300 pa po, Manong Ted, yung mga hindi na po nagpaparenew. So, yun po yung minomonitor natin ngayon, Manong Ted, yung 300 plus na mga illegal Pogo Hubs. So, as far as PAOK is concerned, no? Opo, merong mga legal na nakakuha ng renewal po o permit sa PAGCOR pero yung pong mga hindi nag-renew ng kanilang mga lisensya o hindi naka-renew, ito po yung considered ng illegal at aabot sa 300 ito. Opo, yun po yung ayon po sa record po ng PAGCOR at yun po yung minomonitor nating maigi. Kasi po itong mga legal
na sinasabi ko po, yung 48 o 49 na mga na-issuehan po ng IGL ng PAGCOR, may mga tao na po sila doon na nagmo-monitor, nilalagyan po sila ng mga tao yan. At yung mga illegal po, hindi na ho nagre-renew, yung mga kolor, kaya yung tinatawag nating guerrilla operation. Yan po, wala na, ano na ho yan, talagang tumatakbo ho ng ayon na lang sa kagustuhan ho ng may-ari. Okay. At ito ho, ang concentration niya, saan po kaya? Kung mamarapatin niyo po, Yusek. Kalat po ito, Manong Ted, although ang pinaka-bulk po nito ay nasa Metro Manila, meron din po tayo sa Visayas, meron po tayo sa Mindanao, at sa Luzon. Yun po yung nasa record natin, Manong Ted. Okay. Yung pong sa Baofu, yung kila Go-On na area, yun ho, ano ba ang talaga pong kwento doon? They are claiming na meron po naman silang provisional license mula sa PAGCOR at the time of your raid. Totoo po ba yun? Yung license po na sinasabi nila, hindi ko po alam yon kung ito po ay provisional o temporary o naaprubahan po sila. Pero ang pinagmulan po nito, Manong Ted, is yung isang torture po nila na Vietnamese na during the escape ng Vietnamese po na yon, nire-record niya po yung sarili niya na tumatakas siya. At ito ho ay naka-live stream sa Vietnam. Tapos po, yun po yung nakarating sa amin. At tapos meron pa pong sulat galing po sa Malaysian Embassy na nagre-request din po na i-rescue yung isang national nila dahil po naging biktima rin po ng torture, pananakit doon po sa the same Banban Pogo Hub na yun. So yun po ang naging reason kung bakit po namin na in-applyan ng search warrant itong Banban. Opo, pero hindi pa ho ninyo na-establish yun na kung sila ho naman talaga ay may hawak po na permit, provisional license mula sa PAGCOR? Ang alam ko po, ang pagkakarinig ko po, kasi nagmi-meeting naman po kami ng PAGCOR, meron pong provisional license silang inisyo, pero hindi ko lang po hawak kasi, Manong Ted, yung dokumento. So yun po yung pagkakabanggit nila nung meeting namin. Okay. And then may business permit yon, mula dito kala Mayor, no? Opo. May mga business permit yan, may mga lono po yan, yung letter of no objection. Kasi po, Manong Ted, bago po aprubahan yan ng PAGCOR at makakuha ng mga permits yan, kailangan po meron pong letter of no objection na pirmado po ng Sangguniang Bayan ng Banban at ng kanilang mayor. Opo. So kung ang sinasabi po ninyo, Yusek, ang nakapagbukas ng pinto, no, dito po sa raid na ginawa ninyo sa Baofu ay yung pong pagtakas ng Vietnamese, no, sa pagtotorture sa kanya. Ano po naman ang naging daan para kayo mapadpad po ng PORAC? Ang PORAC po, Manong Ted, ganoon din po meron po kaming dalawang videos. Actually, nailabas po yata ito sa ibang media entities and sa mga social media na dalawang torture videos po. Yung isa ho, ang balita namin is patay na. So, napilitan ho kami na mag-apply po ng warrant. At bukod pa po doon, Manong Ted, kung nakita nyo po yung isang video ng tumatakas na yung isang tumatakas po, nakakabit pa po sa bed frame niya, yung bed frame niya nung makatakas siya. So yun po yung mga naging dahilan kung bakit po kami nag-apply ng search warrant. Kasi yung rescue operation nga kailangan i-rescue natin at yung mga kailangan hanapin po namin yung sinasabing namatay na isang POGO worker. Opo. Na-establish na ho ba yung connection ng Baofu dito po sa Lucky South 99? Isa po yan sa mga titignan natin, Manong Ted, kasi kagaya po na sinabi ko, 46 na buildings po yung sinesearch po natin at hindi yung po ordinaryong building po ito. 4 story kasi kada isang building, Manong Ted. So hindi naman po ganun karami yung nasisearch sa atin at ayaw din po namin na maging sabay-sabay yung search para ho hindi maging magulo. So isa-isa ho naming sinesearch kada building. So sa ngayon po talagang meron pa pong 20 buildings na hindi pa po nabubuksan at that's the search, Manong Ted. Opo. So ito ho bang Lucky South 99, ano ang standing naman dito sa LGU sa PORAC? Meron ho ba silang business permit?
Um, may mga dokumento po kami nakuha. Initially po, ito Manong Ted, Opo, hindi ko pa po kasi, Mm. nung 2019, alam ko po, meron po silang business permit from the mayor. Hindi ko lang po alam yung mga succeeding years kung sila po ay nakakuha ng business permit. Okay. Sir, hindi ho ba't matagal na po tayong matagal na ho kami ng istorbo sa inyo, no? Sa inyo pong napakaabalang schedule sa bawat raid na ginagawa po ninyo. Kayo nakakapanayam namin yung sa Pasay na meron din po nalantad nga na torture chamber. So far po, nakakailan na po kayo na nasa salakay ng mga Pogo Hub na ito? Ang bilang po namin yung mga siguro po mga 6 po bukod pa po yung mga nire-raid namin ng mga hospitals na pinapatakbo rin po ng mga magpupugo. Yung mga meron din po kami ni-raid na yung Manong Ted, yung mga natatanggap po natin na mga loan scam yung ang text po sa atin do you need loan with the lowest interest. Na-raid po natin yan sa Makati po yan. So marami-rami na rin po Manong Ted, nasa siguro 7 o 8 po yung nare-raid natin mga Pogo Hub. Opo. So sa mga na-raid nyo itong 8 o 9, ilan po dito ang may active license from PAGCOR? Gaya po ng inyo nabanggit natin sa aking panayam, yung sa Pasay ay meron pong lisensya. Tama ho ba? Ilan po ang may active license from PAGCOR? Siguro po yung mga active po may mga 3 po. Tapos karamihan po puro temporary license yung nakikita po namin. Okay, so yung po talaga mga 3 kaninyo o 4? Opo, mga ganun lang po. Tapos yung iba po talaga wala. Okay. So nangangahulugan po Yusek Gilbert, just to put things in perspective, na bagamat meron silang lisensya from PAGCOR dahil po sa mga informasyon na inyo po nakukuha, sinasalakay nyo, at doon nadidiscover nyo na meron po talagang illegal na ginagawa yung PAGCOR licensee. Tama po yun, Ma'am Ted. Kasi every time po na whether they are licensed or not, may mga nakikita kaming yung libo-libo o daan-daang SIM cards, yung registered SIM cards. May mga computers po na ginagamit sa scamming, cellphones, may mga manual po in Chinese character na ginagamit naman po sa mga lab scams. At every time na may nire-raid po kaming mga Pogo Hubs, whether illegal o legal, meron pong wanted persons na nakaipit. Minsan 6, minsan 9, minsan 11. So, marami po. May even illegal drugs, nakakakuha rin po tayo, Manong Ted. So, sa ngayon po, kumbaga, nangangahulugan na hindi ibig sabihin na PAGCOR licensee ay nakakasiguro na po tayo na sumusunod sa batas ang mga Pogo Hubs. Pwede po natin sabihin yan, Manong Ted. Kasi yan po yung experience natin. Yung iba po may lisensya, but yun nga may mga torture chamber pa, may mga torture equipment pa, may mga torture rooms tayong nakikita sa loob. Opo. Meron pong isang artikulo na ginawa po ng isa po sa nag-aaral sa isyong ito ng Pogo na marami daw pong mga Pogo ang nakarehistro ho sa SEC, para po sa kanila pong mga operasyon, pero mukha daw pong itong mga nakapagparehistro sa SEC ay inuupahan yung kanilang license para makapag-operate ng maliliit na mga Pogo Hubs. May ganun ho ba kayong informasyon po, Yusek? Yun po yung mga tawag namin po dyan, yung mga kumakabit, yung mga downline po nila. Tama po yun, may mga ganung informasyon, Manong Ted. Okay. So, pwede po na ito pong mga sinasabi nyo na halos 400, ganun ang sitwasyon. Mga kumabit muna doon sa mga nakakuha ng permits, para magkaroon sila ng sense of legitimacy, and then they operate in different parts of the country. At ito nga pong ginagawa na ngayon, puro pang scam. Tama po yun. Yun po yung nangyayari ngayon. Yung dating mga nakakabit po, siguro, alam nila, hindi na ho sila maaprubahan dahil na sunog po yung kanilang modus operandi. So, kaya nag-ooperate na lang po sila ng guerrilla type. Manong Ted, ganun po yung nangyayari. Opo. Sa ilalim po nitong regulasyon ng PAGCOR, Yusek, mahigpit na ipinagbabawal sa Pogo na pagpagsugalin ang Filipino,
dito po sa kanilang mga pasugalan online at maging sino mang dayuhan basta nasa Pilipinas. Yan po ang regulasyon nila. Sa inyo ho bang pagsasaliksik, sa inyo po bang ginagawang pagsalakay, meron ho bang mga pangyayari na ang POGO hub operator ang mga nagsusugal o kanila pong pinapasali po sa kanilang sugal ay nasa Pilipinas o mga Pilipino mismo? Ang report po naming nakukuha, Manong Ted, is kadalasan po ng biktima nila tagalabas. Except po itong loan scam. Yung loan scam, karamihan po ng biktima dito Pilipino. Tapos yung mga online sale nila, no, yung online sale nila na illegal din, na nang i-scam din. Marami rin po mga Pilipinong biktima. So, but yung sa lab scam nila, Manong Ted, yung task scam nila at yung ibang cryptocurrency scam nila, kadalasan po taga-ibang bansa po yung mga binibiktima nila. From China, Taiwan, from Indonesia, Malaysia. Yun po yung mga binibiktima nila. Opo. Ito hong mga na-rescue ng mga kababaihan ng mga Pilipina, meron ho bang mga kwento na sila po ay pinipilit o sinasaktan kapag hindi sumusunod na mag-alok ng online sex gamit nga itong hub na ito? Meron po kaming iniimbestigahan, Manong Ted, na ganyan po yung sa online sexual exploitation po na ginagawa nila. Yun nga ho, yun sa pananakit, Manong Ted, wala naman po kasi silang pinipili, whether they are foreigners or mga Pilipinos po. Basta ho hindi ka sunod sa kanilang patakaran o nagkaroon ka ho ng pagkukulang dahil hindi mo po na-reach yung quota nila, yung quota mo for the week, automatic po masasubject ka po sa torture, Manong Ted. Opo. Sige. And then, Yusek, sa ngayon po, no, may mga si Senator Grace po nga nagsabi na ito ang ibinubunga ngayon nitong mga illegal na itong mga POGO hubs na ito, na ang resources natin talaga namang kinukonsumo para po lamang masawata ito. Dito po sa inyong ginagawa ngayon para dito sa PORAC na ito, gaano kahirap ito in terms of your manpower, resources and government property? Malaki po yung yung kailangan po talaga, no. Kasi kagaya po ng pinag-usapan natin kanina, Manong Ted, nasa 300 plus pa po yung imo-monitor natin. And sa isang POGO hub kasi, Manong Ted, like ito, we're looking at mga 46 buildings, tapos marami pong mga nahuhuli. Ito ho, pag nahuli mo, pakakainin mo po ito, hindi mo pwedeng pakainin ito. And then magme-maintain ka po ng isang kulungan, hindi na ho kalalaki yung kulungan natin. Tapos po, pag na-hospital po ito, kailangan pa hospital mo po. Tapos, Manong Ted, yung deportation po nito, tayo po sumasagot, yung pamasahe po nila. Tapos, ang mabigat pa rito, Manong Ted, lately lang po, every time po na nagpapadeport kami, meron pong mga dumadating na nanay tsaka anak. Kasi may mga naging girlfriend kasi yung mga POGO workers na ito. Siyempre, pag pinadeport mo po, Manong Ted, yung tatay, naghahabol po yung nanay tsaka yung anak. So ngayon ho, may mga mine-maintain po tayo at inaalagaan ng mga bata. At pag nagkakasakit at walang panggatas o walang pang diaper, sa atin po lumalapit para po humingi ang tulong. At ito ho doon sa ating mga mga dayuhan na obligado nating kanlungin at gawan nga ng paraan eventually na maipabalik sa kanilang pinanggalingang bansa. Pero sa ating pong hanay, itong dami ng pulis, 'di ba, na kahit na po holiday, kahit na 24 hours na nagbabantay sa mga POGO hub na ito, gaano kalaki pong resources pong kinakain dito sa inyong mga operasyon, Yusek? Malaki po malaki po ang estimated po dito, nasa 30 to 35 million po ang ginagastos po in 4 months po, Manong Ted, kasama na po lahat-lahat yan, yung pagkain, pagbabayad sa mga security, pati na po siguro yung siyempre kailangan po mag-hearing yan, no, Manong Ted. So marami pong kaakibat na gastusin dito every time po
yun. Opo. So, medyo nag-choppy ho kayo. Pakiulit po lamang, marami ka ninyong gastusin. Go ahead, sir, sa inyo pong ginagawang anti-Pogo Hub operations? Opo, marami po Manong Ted kasi kagaya po ng sinabi ko, yung preparasyon pa lang po bago mo raid din ito. And then pag nahuli mo po ito Manong Ted, yung pakakainin mo po ito kasi daan-daan po yung mga nahuli natin. And then yung pa-deport po nito, tayo po ang gumagastos sa mga plane tickets nito mga to. So may mga gastos po Manong Ted, malaki po. Opo. Pati nga kaninyo, yung mga tauhan ninyo, no, na kinakailangan po nating swelduhan, etc. So, dito po sa loob ng ilang buwan kaninyo na umaabot ng halos 40 million ang gastos ng gobyerno? Ano po yan, Manong Ted? In 4 months po sa isang Pogo Hub, gagastos ka po ng mga 30 to 35 million po. Sa isang Pogo Hub? Opo. Opo, na inyo pong, kumbaga, ino-operate, hanggang sa maipa-deport itong mga taong dapat. Opo, hanggang sa maipa-deport. Kasi nga yung tickets nga po, tayo yung sasagot talaga nun. Oo. And saan kaya mabuti may pinagkukunan po tayo ng pondo, Yusek? Opo, suportado naman po kami ni Executive Secretary. At of course, tulong-tulong naman po ito, yung DSWD, ang ating pong DOJ, of course, ang ating pong kapulisan. Malaki po yung ginagawa ng ating kapulisan dyan. Yung PIDG, yung SAP po. Kailangan yung SAP para sa pagbabantay po ng mga establishment. Yung immigration po, kasama rin po natin dyan. Kasi hindi ho kakayanin ng isang unit to Manong Ted kasi kailangan sama-sama po talaga dito. Okay. Sige. So, may tanong ka pa ba? Opo, balikan ko lang po, Yusek, dun sa mga raid po na ginawa po ninyo, particularly dito po sa Porac, Pampanga. Yung pong mga na-rescue po natin ng mga Pinoy doon, nakausap na po ba natin sila kung sa paanong pamamaraan po sila na hikayat na magtrabaho doon po sa Pogo Hub na yun sa Porac? Itong sa Porac, ma'am, kadalasan yung sa pagtatanong po namin, karamihan po ng mga workers na nandun, mga security lang po sila, maintenance, sa household po sila. Yun po yung trabaho ng mga Pilipino na nadatnan po namin. Opo, o nakuha po namin doon. Kasi may mga reports din po tayo doon, mga biktima ng sexual trafficking nga po. So I was wondering nga po kung meron po bang mga kasabwat din po ng mga Pinoy o purely Chinese po talaga yung nag-ooperate nito? Yung sa experience po namin, like yung isa pong na-raid namin dito sa Parañaque o Pasay po yata ito. Yung isang prostitution din po doon, ang nagpapatakbo po foreign national. But yung pinaka mamasang po nila o yung mga nagre-recruit po ng mga babae, mga Pilipino po. Okay, sige. So, sir, Presidential Anti-Organized Crime Commission, no? So meaning malawak ang inyo pong mandato. Kumusta po yung ibang mga organized crime naman? Maliban sa Pogo, hindi kaya nauubos nga ang ating panahon at resources dito po sa mga dayuhan na ito sa Pogo dahil po dito nga sa itong kinakaharap ninyong mga operasyon? Naman Manong Ted, may katuwang naman po tayo rito. At siyempre nagpapasalamat po tayo sa Philippine National Police kay Chief Romel. Kay General Francisco dahil po Hello, Yusek, tayo po lamang nagpuputol-putol po tayo. Sige, pakiayos lang bilang panghuling katanungan. Sige po, kayo po kaninyo nagpapasalamat po Yusek sa ating pong pambansang pulisya, pati po sa mga katuwang nila kasi Angela ito, sakit ng ulong binibigyan nitong Pogo na ito. Grabe, 30 to 40 million in 4 sige po, months. Yusek? Hello. Sige po, ang inyo po kanyong pasalamat po sa pambansang pulisya. Go ahead po, Yusek. Apo, kay Chief PNP General Romel Marbil po, kay CIDG Chief General Francisco, at yung iba pong officer po ng PNP. Gayon din po yung ibang units po like yung DOJ po, kila Yusek T. And kay Commissioner Tansinko. Kasi hindi ho namin talaga kaya ng kami lang po 40 lang po ang membro po ng PAOK. And without the efforts
At na ginagawa po ng ibang agency, hindi po namin kakayanin itong trabaho na ito. Opo, opo. At kami rin po ay nagpapasalamat, Yusek, na hindi kayo napapagod ha, dito po sa inyo pong mission, Yusek. Ay maraming salamat din po, Manong Ted, kasi ako nagpapasalamat din po ako na malaki sa media kasi at least nalalaman po talaga ng mga tao kung ano po talaga yung nasa loob ng isang Pogo Hub. Importante rin po na malaman nila na hindi po talaga kung maganda yung labas o maganda yung building, maganda yung nangyayari sa loob. Opo, opo. Sige po. Salamat po muli ng marami sa inyo, Yusek. At kami po ay muli tatawag sa inyo para nga po sa kaukulang pagbibigay po ng informasyon sa ating mga kababayan sa ginagawa po ng inyong tanggapan. Salamat po, Yusek. Maraming salamat din po, Manong Ted at Ma'am Angela. Thank you rin po. Thank you. Holiday Wednesday pero available po si Yusek Undersecretary Gilbert Cruz. Dati rin po siyang opisyal ng pambansang pulisya. Siya po ang namumuno sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.